Pumasok ka, lahat ay naiwan lamang. Totoong-totoo ang pagmamahal ko sa buong interior ng mansyong ito. Halos pakiramdam mo ay nakatira ka sa loob ng isang kahoy na kubo. Pero hindi ko alam ang layout nito ay talagang nakaka-relax. O ano, meron tayong kandado at safe. O may mga larawan selyo ng Pangulo ng Estados Unidos. Hindi ako taga rito, ngunit isa ito sa pinakamalalaking lawa. Inakala kong dagat ito. Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka dito, ako si Steve Ronin. Linggo-linggo, nagbibigay kami ng makabuluhang inspirasyon. Kasama ko ngayon ang Broken Down Buffalo. Akala ko isa lang sila sa Instagram, pero yun pala, dalawa sila. Sila ay nag-e-explore ng maraming magagandang lugar sa paligid ng Buffalo. 5 oras ang biyahe mula doon, pero sa linggong ito, mag-e-explore ako sa paligid ng upstate New York. Nagkita kami ng mga taong matagal ko nang kausap sa Instagram at dinala nila ako sa abandonadong mansion. Hindi masyadong nakakaloka ang background, pero kapag nakita ninyo ang exterior at interior, magugustuhan ninyo ang lugar. In love na ako dito at excited na pumasok at ipakita sa inyo kung ano ang itsura. Tignan ang kanilang mga Instagram page, mga link sa ibaba. Tara na at simulan na natin ang adventure. Mabilis lang, gusto ko lang magbigay ng espesyal na pasasalamat sa aming mga bagong patron supporters ng linggong. Ito mga pasasalamat kay Patrick Sharma at Jonathan Postons. Kung nais mong suportahan ang channel at makatanggap ng shadow at ilang extra perks, pumunta sa link ng Patreon sa description. Hey, narito na tayo mga kaibigan. Tignan ninyo ang pangunahing pintuan ng pasukan. Puno ito ng mga gagamba. Tara, pumasok tayo. Oo, pagkapasok mo, iniwan na lang lahat ng bagay. Wala ni isa ang hinawakan o ninakaw. Ang graffiti sa lugar na ito ay talagang napakababa ng key. Kaya nahanap namin ang mga dokumento ng foreclosure na maaaring dahilan kung bakit iniwan ang lugar na ito. Yun ang malamang na nangyari tulad ng may-ari ng lugar na ito na hindi malamang makasabay sa mortgage, hindi makabayad sa nagpahiram, at kinailangan nilang kunin ito mula sa kanila. Ibubunyag ko ang lahat ng pribadong impormasyon, pero oo, ito ay patunay lamang ng kung ano ang maaaring nangyari sa abandonadong mansyon na ito. Mukhang natapos ang dokumento noong ika-12 Hunyo 2012. Nakahanap kami ng bitag para sa daga. Hindi pa ito nabubuksan. Isang bitag para sa mga malakbay. Totoong bitag yun para sa mga manlalakbay. Yun ay napaka-anticlimactic. Medyo hindi maganda, pero inaasahan ko na mas maganda. Marami silang cool na bagay at mukhang mayroon silang bulldog. Mayroong sticker dito na nagsasabing, mahal ko ang aking bulldog. Iyon ay talagang cool. Gusto ko ang mga bulldog. Baka makahanap tayo ng larawan nito. Hintay, ito ba ay isang sombrero ni Trump? Nakahanap ako ng sombrero ng MAGA. Gawing maganda ulit ang Amerika. O, nga tama, nagbibiro lang ako. Akala ko ito ay parang nalibing sa ilalim ng ilang mga bagay. Sabi ko, ito ba ay isang sombrero ng MAGA? Oo. Totoong-totoo ang aking pagmamahal sa buong interior ng mansyong ito. Parang pakiramdam mo ay nakatira ka sa loob ng isang kahoy na kubo. Pero hindi ko alam ang layout nito ay talagang nakaka-relax.
May kinuha pa tayong ibang gamit dito sa counter. Ang manual ng may-ari. Ang nakasulat dito ay 1 million BC. Mukhang peking bersyon ng Jurassic Park eh. Kinuha nila ito sa Blockbuster. Hindi na nga sila bukas ngayon. Pero hindi ako makapaghintay na tignan ng kanilang likod bahay na mayroong pool doon. Ito dito sa pader, mukhang malaking kalasag mula sa panahon ng gitnang edad. Maaaring mali ako. Magiging maganda ang bahagi ng ito. Mukhang may ilang asol na ilaw na sisilaw dito. Ngayon, ang tanawin mula sa pitanang ito ay malamang ang paborito kong tanawin sa lugar na ito. Nang ginawa namin ang aming intro, medyo nakakabagot itong tingnan. Pero kapag tiningnan mo ito, ito yung napakagiliw. May mga baging na lumalago na sa paligid ng gusali ngayon. Tiyak ko dati mas maraming tubig ang dumadaloy sa batis na ito. Gusto ko yung maliit na estatwa ng batang nag-iisda doon. Seryoso, isang pabula. Nagtataka ako kung talagang dadaan tayo sa bahay dahil dadaan ito sa gusali patungo sa pool. At palagay ko merong parang lawa sa likod natin na mas malayo pa. Nakakita lang ako ng larawan dito, itim at puti. Maaring slot in view mazers. Yan ba ay isang lalagyan ng popcorn? Gusto ko itong bagay na ito dito. Gawa ito sa kahoy. Di ko alam kung taga saang bansa ito. Magkuha ng komento sa ibaba kung alam ninyo. Marwong babaw naris and goes for mga bagay na sa dob nito. May magandang maliit na bar dito at nagugustuhan ko rin ang mga upuan. Yan yung camera ng aking kaibigan na tinitingnan nila ang iba pang mga kwarto ng mansyon na ito ngayon. Ito ay isang napakaliit na bar. Tara, tingnan natin ang nasa likod para malaman kung ano ang nandoon. Meron tayong lock at safe. Ito ay talagang isang refrigerator at siya na isang cool na pintura. Nagtungo kami sa pangunahing silid. Di namin napansin noong una, ngunit may mga haliging salamin ito at konektado sa linya ng gas. Inaasahan naming magdudulot ito ng mga sunog. Kaya kailangan ito. Ako'y pupunta para suriin yun ngayon din. Wow. Ito ay magandang pangunahing kwarto na tiyak. May mga larawan. Hippie pool. Meron silang bagay na bulldog doon. Alam ko, pero meron silang bulldog doon. Mukhang Italyano ang buong album ng litrato ng kanilang mga aso. Iniisip namin na may maliit na sparkler doon na nakakabit sa gas na maaring buksan sa likod. Nakikita ko na ngayon pare. Hindi ko alam kung ito. May pagputok ng maliit na apoy o kung anuman pero mayroong tiyak na uri. Tama. Parehong panig ng kama rin. Grabe. Nandiyan ka ba? Ito ako, Chelsea, pare. Ito. Magandang ideya ito para sa mga nanonood. Gusto ko lang na maisip ninyo na may mga apoy na lumalabas mula sa mga haligi dito. Ang galing talaga ng ideya na ito. Gusto ko talaga yan sa kwarto ko. Siguradong maganda ang itsura ng lugar na ito noong araw. Kaya ba mong magtayo ng mga bahay na hindi mo pa nakikita kahit kailan? Kaya mo magkuha ng clothes dito, i-rent kita.
Talagang mahal nila ang asong ito, grabe. Muntik na akong madapa. Dito, tingnan mo kung gaano na ito kalaki ngayon. Baka may mga gas na nagpapalaki dito sa ilalim. Itong patong na ito, may mga pinsala sa tubig. Sa anumang paraan, talagang mahal nila ang asong ito. Pero sa mga larawan, hindi ko sa tingin ito ang eksaktong lugar. Napakakaiba talaga ni Lado. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa aso dito na tumatakbo at humahabol lang sila na naglalaro at humahabol? Oh, gusto ko itong asong ito. Ang cute. Tignan, sobrang inosente ngayon o nasa snow na, guys. Gusto kong magkaroon ng sariling aso, baka kumuha ako. Pagkatapos kong magkaroon ng sariling lugar na titirhan, ako'y talagang mahilig sa aso. Sobrang mahal ko ang mga aso. Parang... Oh my gosh, 1, 2, 3, 4, 5 aso sa larawang ito. Oh, pwede tayong magstay dito buong araw na tinitingnan ng mga larawan. Isara ito, i-be-sure ng sinagang araw. Ito dahil tulad ng nakikita mo, may mga bintana ang kisame nito. Dapat ay maganda lang matulog sa kama na ito. At pagkatapos ay magising, pero hindi ko alam kung bakit ko ilalagay ang isang chandelier doon na iyon ay magpapatakot sa akin. Medyo matatakot ako na iniisip na baka bumagsak ito isang araw at mayroon tayong ilang mga larawan ng kasal. At narito ang pit po. Wow, tingnan mo ang salamin na yan. Hindi ko pa rin ma-figure out kung saang disenyo ito maaaring nagmula tulad ng saang bansa. Mukhang may kaunting halo ito ng Persian na pinaghalo sa parang European, Asian. Pero natutuwa ako na buo pa rin ito, walang sumira nito. Oh, ano ito? Sa tingin ko nakahanap ako ng libro ng recipe appetizers, asparagus, ham Swiss. At iyon na ang lahat ng kanyang sinulat. Herb breadsticks. Spanish roll-ups, stuffed French bread, baka sila'y Frances. Siguradong European sila. Also, kung gusto ninyong subukan ang kanilang resipe, subukan ninyo i-pause ang screen. Sabihin ninyo sa akin kung paano ito nagawa. Kung mayroong magluluto nito, kasunod nito ay itong napakalaking painting. Ibig sabihin, maaring ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Ako, nagtatanong kung may pangalan ba ng artist? Hindi ko ito nakikita. Sinakaya ko sanang sabihin, hintay. Makikita ko ang isang pirma doon. Pero para bang kalahati lang ang nakikita. Ibig kong sabihin na talagang mayaman ang pamilyang ito kaya siguradong nagkakahalaga ng dandang libo. Baka nga mas higit pa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the Nagustuhan ko rin ang pintura. Mukhang gawa ni Picasso ito. Narito ang counter. Kakagawa ko lang ng marmol. Narito ang isa pang larawan. Maaring isa sa kanilang kaibigan o pamilya. Oo, maganda talaga ang layout nito. Gusto ko yung may mga Anyo ng Reyna, nakalimutan nating tingnan ang iba pang mga kwarto sa dulo ng pasilyo. titingnan natin sila ngayon. Ito ang isa sa kanila dito. Ito ang nagdala sa amin sa kwarto ng washing machine at dryer na nakita natin dati. Pero oo, hindi mukhang ginawa nila. Masyadong marami sa lugar na ito. Walang kama. Baka ginamit nila ito bilang isang aparador. Sige, ano? Tungkol sa kwartong ito. Oh, wow. Hintay, okay, yan ay salamin. Akala ko parang isang Mesa doon sa sulok, pero reflection lang pala. Nakakalito yun, sandali. Mukhang pwedeng naging opisina ang kwartong ito. Sa totoo lang, oo, talagang naging opisina ito. Ano ito? Selyo ng Pangulo ng Estados Unidos. Ano talaga ang bagay na ito? Hinagam sa isang selyo ng Pangulo ng Estados Unidos para markahan ang mga korespondensya mula sa Pangulo patungo sa Kongreso ng United States. Pero ano itong kahon na ito? May hawak ba itong napakahalagang bagay? O mayroon tayong aklat ng Chronicles of Narnia, ang pamangkin ng Salamangkero. Uy,
Ito ay nagbibigay sa atin ng maraming impormasyon. Maligayang anibersaryo, Walt Disney World. Nagdiwang sila ng kanilang anibersaryo sa Walt Disney World. At ano ito dito? Na sobrang madilim dito sa lahat ng oras. Kaya ang pagkakaroon ng mga bintana sa itaas ng kisame ay ginagawa ito na mayroong napakaliwanag at maaliwalas na pakiramdam na po nagpapagaan ang mood ng marami. Malaki. Ginagamit ko lang ang aking imahinasyon ngayon. Para madama ang maaring pakiramdam ng pamumuhay dito. Isipin mo lang na nakaupo sa sofa. May naglalagablab na apoy habang nanonood ng mga pelikula kasama ang mga kaibigan. At pamilya at pagkatapos ay kailangan mong iwanan lahat ito sa isang araw. Literal na yun ang ginawa nila. Iniwan nila ang lahat. At umalis sila. Wow, hindi pa nga ginagamit ang kahoy. Ito dito ang paborito kong apoyan na natagpuan ko sa isang abandonadong gusali kailanman. Tingnan mo ang layout, sobrang laki nito. May ilang marmol na lumalabas sa pader. Malamang ay ilalagay nila dito ang mga tropeyo o dekorasyon. Ang galing. Teka, ano itong bagay na ito? May nagawa ako pero di ko alam kung ano ginagawa nito. May nagawa ako sa loob, baka nagbukas ito, baka binuksan ito. Oh, ano ito? Ang paborito kong pelikula, ang Butterfly Effect, 3 pahayag. 8 pelikula para mamatay. Para dito ay isang serye ng 3 pelikula. Una, pangalawa, at pangatlo na kilala rin bilang Butterfly Effects. Ito ang paborito kong pelikula sa lahat ng panahon at para sa akin, ito ay mga apoy sa hukay. Oo, naku, kaya sa tingin ko may apoy na lalabas din dito. Mayroon tayong ilang gamit sa computer dito. Tulad ng printer, ito yung magagandang klase dito at ito ang Brother brand, lahat. Natagpuan ko ang higaan ng aso.
May pagkain na nasa tabi ng aso. Tinatanong kung may alagang iba pa sila maliban sa aso. Namatay na ang aking flashlight kaya kailangan kong gamitin ang ilaw ng telepono. Nakakainis. Pero mukha pa ring maganda. Papunta ito sa basement na balitang binaha at pinuno ng itim na amag. Kaya na hindi ko sa tingin ay talagang dadaan ako dito. Pero kita isang malaking screen na TV. Nakahanap ka ng manual? Para sa... Mga haligi ng apoy sa pangunahing silid tulugan? Tama ba ang tawag doon? Oo, yun yung nga yun sa manual. Heating glow cyclone cuss. Gumagana pa ba ang kuryente? Wala nang gumagalaw, wala nang nangyayari. At ito pa naman ang kusina. Oh, Diyos ko, ito'y isang pitbull, parang isang estatwa ng tiki. Sa tingin ko, ito'y gawa sa kahoy at ito'y inukit. Wow, doon isang makanayong kusina. Ikaw... Maaring may naglinis na urban explorer, ngunit hindi ko tiyak. Mukhang mga boteng alkansyang baboy itong mga alkansyang baboy. Ako'y hindi sigurado. Parang may butas ito sa gitna. Gamitin ang Ethan sa mga sayaw para sa paghawak ng mga bagay. Talagang hinahangad kong manirahan dito. Sobrang nagustuhan ko ang pagkakaayos ng lahat. Walang itaas na palapag pero sobrang luwang dito at pakiramdam ko malaki na ito sa sarili nito. Hindi mo inaasahan na magiging ganito ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa harap. Bumili ako ng pampagupit ng papel para sa aking opisina at nagustuhan ko ang paggugupit nito. Ay hindi, sobrang nakakatuwa lang gawin. Grabe, tingnan mo ang mga botelyang ito. Definitibong dati akong umiinom ng alak. Gusto ko kung paano ito tignan. Namatay na pala ang ilaw sa profesional. Sa totoo lang, hindi. Inumin ko ito mula sa bagay na to. At bukod doon, lahat ng mga tasa dito ay hindi pa rin nagagalaw. Tray ng oven. Mukhang may radyo sila dito. Lumabas ka, may bodega ng alak dito. Mayroon pang mga dokumento ng korte dito na nakakainis. Hintay, ano itong background? Ang mga aplikante ay mga partido sa isang komersyal na transaksyon ng pautang na kung saan isang pautang sa orihinal na halaga ng 16 na milyong dolyar ang naipatupad ang pagbabayad ng alin ay siniguro ng 3 prominenteng gusali sa downtown. Nagsimula noong Oktubre 2009, ang Korte Suprema ay nagpatuloy sa 3 aksyon ng foreclosure na nagresulta sa isang panghuling pagbebenta at mga hatol ng kakulangan sa lahat ng mga oras. Ang mga apelante ay kinatawan ng kanilang abogado ng talaan. Noong ika-4 ng Disyembre 2009, lumitaw ang mga apelante sa pamamagitan ng kanilang abogado. O mga petsa Disyembre 2, 2010, ang hukuman ay nagbigay ng buod ng hatol sa demandante. Noong Abril 25, 2011, ang hukuman ay nagbigay ng hatol ng foreclosure at pagbebenta. Noong ika-11 Hulyo 2011, ang plaintiff ay nanalo sa foreclosure sale
at nagpatitulo sa mga ari-arian. Pagkatapos ay nagpasa ng mungkahi para sa kakulangan sa hatol ang plaintiff. Magbubura lang ako ng ilang pangalan para sa privacy at i-beep ang ilan sa mga sinasabi ko. Tingnan natin kung paano inayos ang kusina. Wala masyado kaya ko. Gusto ko ang pagkakahulma nito sa kahoy at ang pagkakatugma ng mga kulay. Sa tingin ko, mas pipiliin ko ang futuristikong pakiramdam. Pero palagay ko dapat ito ay ganito ang itsura dahil ang buong gusali ay parang nagpapaalala sa'yo ng isang kubo. Ay, ang baho nito at may lahat ng bagay doon. Oras na para tingnan natin ang likod bahay. Sobrang mahangin. Oh, ganito ito itsura. Sobrang ganda talaga. Ay, ito, hindi ko na mapaghintay ang kunan ito ng litrato. Lalo na yung nakaharap sa bahay. Baka ito na ang maging thumbnail shot ko. Nagkaalala ako sa mga sangang nagbabara sa tanawin. Ang paliliit na detalye ang nagpapaganda o nagpapapangit sa larawan. Bago ako pumunta rito, ang aking mga kaibigan ay nagpadala ng mga video ng buong pamilya ng usa na naglalakad sa likod bahay. Nakita ko yata ang 4 sa kanila. Tumatakbo palayo sa amin. Ito ay kahanga-hanga. Alamin ang mga materyales na ginamit sa pagkakagawa ng bahay. Kahit ang grill ay nagkakatugma sa buong gusali. Meron ding maliit na lugar dito na nagdudulot sa kusina. Oh. Malaki talaga ang likod ng bahay. Meron ding isang bagay doon sa malayo. Suriin mo yan mamaya. Nakita ko yun doon. Oo, nakita ko yung isa na tumalon doon nung nagpipicture ako. Oo nga. Tinitignan lang tayo nito. Sa ngayon, sa malayo, parang Zibo na meron din sila. Kailangan nilang dumaan sa halamang ito. Ay nako, ito yung magiging gabay ko. Oo, maganda dito sa likod. Tignan, umiikot pa rin ang mga pamaypay. Tignan mo kung ano ang itsura nito, parang hugis kabute. At maaari mo bang paniwalaan na ang buong larangang ito ay dating katulad ng paggugupit ng damo at pagputol? That's where susutukin natin ang pot pa. Uy, parang may maliit na tulay dito. Parang isang agos ng tubig ito. Astig na maliit na kanan. At maganda ito, parang walang makakakita sa atin dito sa likod. Merong isang Merong built-in na grill. built-in na grill. Oh my gosh, oo. Hindi ko alam kung makikita ninyo iyan mula dito kapag lumapit tayo, pero iyan ay built-in na grill. Diretso sa tabi ng pader na ito.
Hindi ako makapaniwala na itong lugar na ito ay naiwan na ng mahigit sa 20 taon para lang maging ganito. Oh, yan ang karagatan, di ba? Yan ba ay isang lawa? Yan ay isang... Sandali, anong pangalan ng lawang iyon? Ano ang tawag dito? Ontario? Ang pinakamalaking lawa kailanman? 5. Magandang hapon, George. Oo, hindi ako mula rito. Hindi talaga ako mula rito, pero ito ay isa sa mga pinakamalaking lawa. Akala ko ito ay isang malaking karagatan. Kahibangan, ito ay isang malaking lawa. Mukhang kung sino man ang nakatira sa katabing bahay ay maaaring maglakad papunta rito mula sa kanilang likurang hardin. Wow. Alis na ako. Isara ang pintong ito. Kailangan kong suriin dito pero oo, parang maliit na tool shed ito. Midify play na karaniwang matatagpuan sa isang tool shed ang naiwan. Oh, wow. Oh, mabaho. Parts isang phone tripod. Sobrang mahangin paglabas. Tingin ko may papalabi ko. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili hanggang sa dulo ng video. Sana nagustuhan ninyo ito. Ito ang aking paboritong mansyon na aking na-explore sa upstate New York. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic.